Well, ngayon naman ang pag-usapan natin. Nakita nyo naman yung napakadaming papeles na hinain ng mga dilaw, pinangungunahan ni Shelo Magno laban kay VP Sara at mga kasama niya sa DepEd para daw sa plunder. Sa pagkakaalam ko, bukod po dun sa impeachment na isinulong ng akbayan kay VP Sara, ito ang kauna-unahang criminal case na sinampa ng mga dilawan laban kay VP Sara. At ang pagsampa ng kasong ito ay talagang nagpapahiwatig na ang mga dilaw ay nakiisa na ngayon sa mga loyalistang Marcos sa pagpapabagsak sa mga Duterte. So malinaw na malinaw po sa buwatan na ngayon ang mga dilawan, ang mga pulahan ni Marcos at ang pulahan ng ZPP-NPA. At sila po ngayon ay talagang nagkaisa para patumbahin ang mga Duterte. Parang hindi pa sila happy na nakakulong na si Tatay Digong sa dahig. Kinakailangan talaga mapabagsak pa nila itong si VP Sara. Now, ang tanong, unang-una, may mangyayari ba yan sa kasong yan? Ang sagot, wala. Kasi matagal na po natin sinabi yan, no? Na sa ating saligang batas nakasaad na ang Vice President kasama ang Presidente, ang mga chairman at members ng Constitutional Commission, ng Ombudsman ay impeachable officers. Sila ay po pwedeng matanggalan sa posisyon sa pamamagitan ng impeachment. Kaya nga itong Pebrero, inaasahan natin na magsasampa na naman ng panibagong impeachment yung koalisyon ng Pula, Dilaw at ng CPP-NPA laban kay VP Sara. Pero ipagsasampa nila ng kaso for plunder kay VP Sara, wala talaga mangyayari dyan habang hindi natatanggal sa pwesto si VP Sara. Kasi paulit-ulit na sinasabi ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay impeachable, hindi ka po pwedeng kasuhan ng kahit anong kasong kriminal na magresulta sa iyong pagkakatanggal sa pwesto. Pag kasi napatunayan na guilty nga si VP Sara for plunder, matatanggal siya sa pwesto at yan po ay paglabag doon sa provision na yung mga impeachable officers, po pwede lang tanggalin sa opisina nila sa pamamagitan ng impeachment. So malinaw na walang mangyayari sa demanda ng mga dilawan. Pero bakit sila nagsusulong? Well, unang-una, inaasahan nila na dahil nga nangako si Ombudsman na Boying Remulla na kung siya ay talagang ombudsman, gagawa siya ng paraan na talaga ipakukulong niya si VP Sara. So siguro kasama yan sa pangako ni Ombudsman na Boying Remulla na bagamat malinaw ang jurisprudence, ang sinasabi ng Korte Suprema na hindi po pwedeng sampahan ng kasong kriminal ang impeachable officer kung ang parusa sa kasong kriminal na yan ay magresulta sa pagkakatanggal sa pwesto. No? Siguro inaasahan nila na dahil nangako nga si Boying Remulla na kapag siya inupong ombudsman, siya nang bahala, gagamitin niya ang opisina ng ombudsman. At kaya nga, sa ombudsman ngayon, hinain itong mga complaint lamang kay VP Sara. So tingnan natin, no? Siguro ang magiging decision nga ni Boying Remulla, sampahan siya ng kasong kriminal na plunder para siya ay una-una magkaroon ng preventive suspension at makulong kaagad dahil ang plunder naman ay non-bailable na kaso, no? Pero nandiyan naman ang Korte Suprema, no? At hindi ko alam kung bakit parang kampante itong administrasyon nito na hindi magiging hadlang ang Korte Suprema. Bagamat alam natin na doon sa impeachment ni VP Sara, tinaguyod talaga ng Korte Suprema ang kanyang pagiging independent at talagang binasura yung mga impeachment complaint na hinain laban kay VP Sara. At kaya nga nag-aantay ito mga dilawan, mga pulahan at ang CPP-NPA hanggang Pebrero kung kailan po pwede na naman sila magsampa ng panibagong impeachment complaint. So isang possibility yan. Bagamat alam nilang walang mangyayari dahil pinangako na ni Ombudsman Remulla na pag siya na talagang ombudsman, talagang ikukulong niya si VP Sara. Pangalawang senaryo, well, kinakailangan kasi na meron ng nakabinbin na criminal complaint na iimbestigahan ng ombudsman para kung matanggal nila si VP Sara, dire-diretso na ang kaso. Ibig sabihin kasi may time lag yan. Kung i-impeach nila, matatagal nila sa pwesto si VP Sara, ang gusto nila, meron ng nakaabang na information na nakasampa na sa Sandigan Bayan for Plunder. Sa ganon, wala nang time lag. Diretso na sa kulungan si VP Sara at pag dumiretso sa kulungan, syempre, wala nang magagawa pagdating ng 2028 election. No? Ang pinag-uusapan po ngayon talaga is 2028 election, isang bagay na dahil na rin sa kagustuhan ng mga Duterte na lahat ng kanilang gawain ay alinsunod sa saligang batas. Sinasabi nila na talagang ang pinaghahandaan nila ay ang eleksyon dahil hindi naman sila naniniwala sa mga pamamaraan na labag sa saligang batas para mapatalsik ang Marcos Jr. No? Minsan kasi hindi dapat maging masyadong Girl Scout o Boy Scout, no? Dahil meron naman talagang kapangyarihan na taong bayan na magsisante ng nakaupong presidente. 2 beses na nangyari yan. Kaya lang, kayo, mga taong bayan, ayaw nyo naman gawin. So yan ang pangalawang posibilidad na kaya hinain na ngayon para maimbestigahan na ng ombudsman at hindi naman pinagbabawalan ng pag-iimbestiga ng ombudsman nang sa ganon, kapag tuluyan lang na-impeach si VP Sara,
ay pwede na siyang kasuhang ng criminal case at mapatalsik na sa pwesto. At least sa pamamagitan ng suspension. No? Now, siyempre, yung plan B na yan, nakasalala yan, doon sa Senado. Siguradong-sigurado ako may numero sila dyan sa mababang kapulungan. Itong budget na pinapasa nila, no, nakikita natin na si Vince Dizon na dati-dati ay tumututol na alisin yung ilang mga porsyon ng budget na hindi kinakailangan sa DPWH. Nakikiusap na ngayon na para siyang congressman o senador na miyembro na rin ng bicameral committee at naroon, nag-a-attend na kanilang meetings. No? Naku, unprecedented po yan. Kasi alam niyo naman, ang BICAM, yan ay legislative function. So hindi ko maintindihan kung anong ginagawa ng isang tao from the executive branch of government dyan sa BICAM Conference Committee. No? So, wala akong kaduda-duda na ang mga congressman, bagamat mas marami, mabibili pa rin. At ang gagamitin pa rin nila itong 2026 pantaon ng budget. I'm sure, maski maingay na ang bayan, maski galit na sa mga flood control na hindi napupunta sa taong bayan at mga infrastructure funds na ginagamit lang ng mga congressman, dyan pa rin nila kukunin yung pangsuhol sa mga kongresista para pumirma sa panibagong impeachment complaint. Kaya nga po, ang timing ay maa-approve ang pantaon ng budget ng Disyembre nang sa ganun, pagdating ng Pebrero, meron pa rin silang pirma. Kasi ang gagawin na naman nila dyan, unprogrammed funds na hindi maibibigay sa mga congressman, sa senatong na walang pirma ng presidente. At siyempre, hindi naman pipirma ng presidente yan kapag hindi sila lumagda dyan sa impeachment complaint labang kay VP Sara. Ang nakakaintriga, saan nila hinuhugot yung kumpiyansa nila na meron silang sapat ng numero sa Senado? Kasi alam niyo naman, kinakailangan to remove a sitting impeachable officer, 2/3 ang boto, hindi lang mayorya. So kung 24, ang 2/3 ay 24 divided by 3. 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24. 24. So 2/3 ay 7. Ang kinakailangan natin, 7 to acquit VP Sara. Tama nga ba? 24 divided by 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 8 ang kinakailangan para ma-acquit si Inday Sara. Ilan ba bilang natin? Bilangin natin ngayon, ha? Siyempre, unang-una, Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Jaime Marcos, sino pa ba? Yan naman talaga yung tatlong, Marcoleta, okay? Tapos, sino pa? Siguro isama na natin si Alan. Sigurado na yan si Alan, no? Tapos, 6. So, meron pa tayong 2 na kinakailangan. Pero sa tingin ko naman, dahil iniipit na rin ng mga Duterte, ng mga Villar, no? Makukuha natin yung 2 Villar. Pero syempre, yan ay big if. Kasi kapag talagang tinighten nila yung hawak nila sa mga Villar at ipitin ang mga negosyo ng mga Villar, mawawala rin yung botong yan. No? Hindi ko alam kung makukuha natin yung Gatchalian kasi yung Gatchalian, napakadaming interest din ng pamilya sa negosyo na po pwedeng maipit ng gobyerno, no? So hindi mo po pwedeng mabilang yan. Pero nandiyan naman yung Pia. Pia Cayetano na sa tingin ko naman ay susunod sa kapatid. No? So kung makukuha yung si Pia, magkakaroon na tayo ng pang-7. Pero sino pa yung pang-8 senador, hindi ko alam. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, ang ginamit nila nung panahon na ini-impeach nila si Corona, ang ginamit nila yung DAP, yung Disbursement Acceleration Plan, kung saan binigyan ng hundreds of millions ng pondo ang mga senador para nga bumoto sa impeachment. So, may mga pamamaraan para mapili ang boto ng mga senador para sa impeachment at kaya naman sa tingin ko, kampiyansa sila na makukuha na yung numero na kinakailangan. Ang numero na kinakailangan is 24 less 7. Yun lang ang kailangan nila, okay? So 24 less 7 is ang hinakot talaga sa math, no? 24 less 7 is 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, tama, 17 votes ang kinakailangan nila para ma-convict. Kung bibilangin naman natin yan, nandiyan na si Risa, nandiyan na si Bam Aquino, nandiyan na si Francis Pangilinan, nandiyan na yung Lito Lapid, nandiyan na yung sino pa ba yung mga walang pakialam doon? O, nandiyan na yung, sama na natin dyan si Sherwin Gatchalian dahil nga yung negosyo nila, no? Sino pa ba? Dali, tingnan natin ang mga senador. Isa-isahin natin sila, ha? Magbilangan tayo ng senador, ha? Dahil dyan sila ang magdedesisyon kung matatanggal o hindi, no? So, tingnan natin to, ha? Anyway, habang hinahanap yan, pag-usapan pa natin yung kaso. So, naka-premise naman
yung pagtatanggal kay VP Sara sa Plan B. Kung talagang susunod sila sa saligang batas, kinakailangan matanggal muna si VP Sara as VP bago siya makakasuhan. No? Dahil nga pinagbabawal yung mga kasong kriminal na magre-resulta sa pagkakatanggal ng pwesto sa isang impeachable officer. So Plan A, Plan B. So hindi ko alam kung anong gagawin nila dyan, pero I think magre-ready sila in both cases. Sa Plan A naman kasi, ang kanilang po pwedeng gawin ay diktahan ng Korte Suprema. Pero sa tingin ko, papalag naman ang Korte Suprema. Dahil sa totoo lang, kung talagang ang Korte Suprema ay nadidiktahan, yung desisyon laban sa impeachment ni Inday Sara, hindi sana naging ganun. No? Siguro ang advantage na lang, ang tao ng Malacanang talaga sa Supreme Court ay dalawang pinakabata. Yung dalawang justices, yung isa na appointee ni President Marcos, nakaklasiko, at saka yung isang bata pa na alam naman natin na talagang bata rin ni Lisa Araneta Marcos. So yung dalawang actively na susuporta sa Marcos administration, mga pinakabata. At syempre, pag ikaw ay nasa Supreme Court na meron ng mas matandang edad at mas senior pa na posisyon, hindi ka madidiktahan. No? So kaya naman, kampante pa rin ako na maging independyente ang mga Korte Suprema, mga justices natin sa Korte Suprema, at yan ang dahilan. Kaya sa tingin ko, they will go for Plan B. So impeachment muna kay Inday Sara bago siya kasuhan. Bagamat, ang po pwede mangyari nga is magpilit si Ombudsman na kasuhan si VP Sara at gagamitin na hukbong sa datahan ng kapulisan para puwersahin na matanggal sa pwesto itong si VP Sara. Pero pag nangyari yung tingin ko, malaking gulo yan. No? Dahil si VP Sara nananahimik, no? Talagang kahit anong binabato sa kanyang putik, tinatanggap lang at pinabaliwala at pinasasa Diyos ang mga nagpaparatang sa kanya na kung ano-ano. Kasama na itong kay Madriaga. O nga po, no? Konting mga punto lang kay Madriaga. Sinasabi po niya na tinutulungan daw niya yung mga magsasaka, tapos nalaman niya na ako daw ang land grabber. So ano kinalaman niya? Doon sa kidnapping case niya, pinalalabas niya na inimbento ko lang yung kidnapping case dahil sa kaso ng land grabbing. Una-una po, yung land grabbing case na sinasabi niya, lahat na naman ng kaso sinampa niya sa akin. Wala naman pong nag-prosper. As early as 2023 daw, sinampahan na niya ako. Wala naman kung kaalam-alam kung talagang nasampahan niya ako ng kaso dahil ang alam ko, meron po akong ombudsman clearance. Wala po akong kaso sa ombudsman. No? At kung yung sinasabi naman niya, yung administrative case, natalo naman po siya doon sa administrative case. No? At malinaw po, ang nagkataon lang, wala pong kinalaman si Madriaga dyan sa kasong yan, kaya lang pareho ng abogado si Madriaga dyan sa kanyang criminal case at saka doon sa administrative case na sinampa nila in relation dyan sa lupa sa Bataan. So kalokohan po yung sinasabi niya na parang inimbento ko. Paano ko naman inimbento yan? Una-una, kasama ko mismo yung mga biktima ng kidnapping habang nakadetena sa kamay ng mga kidnappers yung mga kanilang anak at pamangkin. So tunay pong nangyari yan. Hindi ko sinasabi na sila ay guilty dahil ito po ay sub judice. Pero kasama po ako ng pamilya. After the first 3 days of kidnapping, na-retain na po ako. So for the 7 or so days na sila ay nakadetina, kliyente ko na po sila. At nakita ko po kung paano magdusa nga yung mga magulang kung mababawi pa nilang buhay yung mga anak nila. Sa akin po, malungkot na ito po ay isang malinaw na kasong kriminal na dapat linilitis ng kaso, linilitis ng gobyerno ang kaso para mabigyan ng katarungan ng mga biktima. Ngayon, mukhang maging instrumento pa ang Estado para sa pagpapalaya kay Ramil Madriaga dahil gagamitin nga nila para batuhin ng putik itong si VP Sara. No? Pero sa tingin ko naman, dahil alam ng tao na nakasuhan na yan, na-convict na yan ng minsan ng RTC for kidnapping, kinasuhan ng extortion, at nababasa nyo naman siguro kung paano dinescribe ng PNP itong si Madriaga. Siya ay leader ng isang Madriaga Criminal Syndicate Group na notorious for kidnapping. Kaya naman mga Pilipino, isipin ninyo, kung pawawalan ang taong ganyan, dahil nga siya ay gumawa ng isang bagay na ginusto ng administrasyon, can you imagine kung anong mangyayari pag sila ay nakalabas sa kulungan? Kahit pa paano po, mula silang nakulong, bumaba po yung mga pagkakataon na nagkakaroon ng kidnapping involving Filipino-Chinese. Karamihan pa rin po ng kidnapping ay mga mainland Chinese. No? Kapag yan po ay nakabalik at malakas pa ang loob dahil malakas sila sa administrasyon dahil ginawa nila ng pabor ang administrasyon, naku po, hindi ko na po maintindihan kung anong gagawin ng mga Filipino-Chinese. Baka en masse kinakailangan umalis ng mga Filipino-Chinese dahil talagang lalo pang lalakas ng loob ng criminal syndicate group. Yan po ang tawag sa kanila ng PNP, hindi po akong tumawag dyan. Basahin niyo po yung kanilang press release ng PNP nung nahuli siya. He is in the top 5 wanted ng Task Force Against Kidnapping, no? AKG, Anti-Kidnapping Group. So wag po kayong maniwala sa mga pinagsasabi ng isang tao na naging top 5 wanted ng AKG or ng Anti-Kidnapping Group ng PNP.
Tsaka syempre, iniisip ko, paano naman ngayon ang gagawin ng PNP na nagpakahirap sila na masulba itong kasong ito, mahuli ang Ramil Madariaga, tapos ngayon sinasabi na dapat pakawalan o dapat ilipat ng kulungan dahil papatayin daw ni Inday Sara. Puro kalokohan po yan. No? In any case, ang documented po dyan, kung meron nakipag-usap sa kanya, hindi po si VP Sara habang siya nakakulong, umamin naman po ata yung mga personalidad, gaya ni Leila de Lima, na nakausap nila yan si Madariaga habang nakakulong. Ang nakapagtataka nga is, paano nila naipasok? Normally, ang mga po pwede na pumasok ng bumisita sa mga preso ay mga kaanak or abogado. Hindi naman sila kaanak, hindi abogado. Paano nila napasok itong Madariaga? Anyway, balik tayo sa kaso ni Shelo Magno. Alam niyo, ang nakakalungkot talaga itong sabuatan na nangyayari ngayon sa mga Dilawan at sa mga Marcoses. Wala po talaga kasing basihan para sila ay magsani puwersa. Dahil ang mga Dilawan, sila po talaga ay tumutol doon sa korupsyon ng Marcos Sr. Bakit ngayon tikom ang mga bibig sa korupsyon ng Marcos Jr.? Ang mga Dilawan nanindigan laban sa paglabag ng karapatang patao na ginawa ni Marcos na merong torture, merong enforced disappearances at saka yung panunupin sa karapatan ng malayong pananalata na ginagawa uli ni Marcos ngayon. And yet, sila pa yung nakipagsanib puwersa. Alam nyo, dati-rati mataas ang respeto ko dun sa mga Dilawan, pati na yung mga akbayan types dahil kahit papaano nanindigan sila laban sa diktaturya Marcos, laban dun sa mga pandaraya ng eleksyon nung panahon ng GMA. No? Pero ngayon po hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. Naisip ko na lang po siguro na bulag. Nakatikim ng kapangyarihan, nakatikim ng konting pera galing sa politika, ngayon talaga ayaw nilang mawala yan. Yan Risa Ontiveros po, naku, plastic po yan. Ha? Nagmamalinis, pero anong sabi ni Franklin Drilon na talagang kakampi niya, no? Walang pagkakaiba yung tinatawag na amendment sa budget process sa insertion. Pareho lang po yan. Ibig sabihin, pareho yan nagpapasok ng mga proyekto na pinagkakakitaan. So parang nalamo na po sa politika itong mga akbayan type na pinamumunuan ni Risa Ontiveros at yung mga ibang Dilawan at kinalimutan na nila yung pinanindigan ni Ninoy Aquino at ni Cory Aquino. Sa akin po, hindi nyo po maalis yan. Masakit sa akin yan. Dahil ako po talaga, noong aking kabataan, ay talagang high school pa lang. Naging para kong pariya sa UPIS, sa UP. Dahil yung mga panahon na yon, ang mga bida doon ay mga anak ng cronies. Dahil isang araw na lang, gumising kami, nandyan na yung mga Martel, nandyan na yung mga anak-anak ng mga general, nandyan na yung mga disini sa UPIS. At sila yung mga bida. No? Ako pa talaga, high school pa lang, wala nang sinasabi, kundi Ninoy Aquino, Ninoy Aquino, Ninoy Aquino. Sa yearbook ko po, ang sabi dyan, kung meron kang naririnig na nakipagbalitaktakan dahil sa mga karapatan nilalabag, karapatan ni Ninoy Aquino nalalabag, si Harry Roque yun. So sa akin masakit po na yung mga Dilawan pa ngayon ang nakipagsabuatan sa anak ng diktador na isang diktador din na mas malala pa dahil at least yung ama niyang diktador hindi bangag. Pero pag ikaw talaga ay bangag, wala ka talaga kahit anong kakayahan para mamuno sa bayan dahil hindi ka talaga makakipagbigay solusyon kung ikaw ay bangag. At yan naman po ay katotohanan na inamin na ng sariling kapatid ni Ani Marcos. So aking panawagan sa mga Dilawan, siguro mag-isip-isip kayo, ano ba talagang pinaglalaban ninyo? Kasi sa akin, wala akong ibang nakikitang motibasyon kung bakit kayo makikipagsanib puwersa ngayon kay Bangag kung hindi ang kwarta. Sana naman po kahit papaano, kayo nakaipon na ng konti nang hindi na kayo kinakailangan na palagi pang nakadepende sa mga Marcoses para sa kwarta. At sana naman maisip ninyo, yung sakripisyo ninyo ni Aquino na pinapatuloy ni Cory Aquino ay hindi lamang po tungkol sa kwarta. Yan po talaga ay sa tunay na pagmamahal ng bayan at kaya hindi ko maintindihan kung bakit kayo ngayon ay nakikipagsanib puwersa sa isang angkan, sa isang pamilya na alam nating kurakot, lumabag sa karapatang pantao at alam natin na sila ang problema at hindi ang solusyon ng taong bayan. Mga Dilawan, mag-isip-isip kayo. Dahil huhusgahan din kayo ng kasaysayan gaya ng hinusgahan ang mga pamilyang Marcos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? At alam niyo naman po, habang tayo po